Mag-isa lamang na naglalampaso ng sahig si Amanda. Pero tila may naiiba ng araw na iyon. Isang bagay ang doon niya lamang nakita at napansin. Sa isang sulok ay umagaw sa atensyon niya ang isang maliit na kamera na talaga namang tagong-tago. Waring sinusundan nito ang kanyang paggalaw sa bawat pagkakataon. Madaming naglaro sa isipan ni Amanda nang kanya iyong matagpuan. Sino nga naman ang maglalagay ng kamera doon? Bakit sa kwarto na iyon? At kung kailan pa siya nito pinagmamasdan? Malamang na nire-record ng kamera na iyon ang araw-araw na buhay ng mga tao sa bahay na iyon. Biglang nakaramdam si Amanda ng pagkawalang laban dahil sa mga matang nakamasid sa kanya nang hindi niya nalalaman. Ang Season family na siyang amo ni Amanda ay sadyang mayayaman pero sila'y mabubuting mga tao. Madalas pang purihin si Amanda ni Mrs. Season dahil sa kanyang kasipagan at pagtitiyaga. Si Mr. Season naman ay nakagawian ng magbigay kay Amanda ng malaking tip tuwing holidays. Masyadong kakaiba para kay Amanda ang nakita niyang kamera. Indikasyon ba ito na hindi na pinagkakatiwalaan si Amanda ng kanyang mga amo? O meron ba itong iba pang dahilan? Ang mapayapang paglilinis ni Amanda ay nabagabag ng malalim niyang pag-iisip nang dahil sa kanyang nadiskubre. Sa puntong inisip niyang hugutin na lamang ang kamera o kumprontahin na lamang ang kanyang amo. Gayunpaman ay mas napili pa rin niyang maghintay. Si Amanda ay nagpatuloy na rin naman sa paglilinis pero sinasamahan na niya ito ng bahagyang pag-oobserba. Sa bawat araw niyang pagtatrabaho ay naging alerto na siya sa kanyang paligid. Wala din naman siyang idea kung may alam din ang kanyang amo patungkol sa kamera na iyon. Ang unang naobserbahan ni Amanda ay ang kanyang amo na si Mr. Season, kung saan sa tuwing uuwi ito ay papasok siya sa kwarto na iyon at doon may kakausapin sa telepono sa mahinang boses. Kung minsan ay parang hindi rin ito mapakali at nagpapalingon-lingon sa paligid, malayong malayo sa pagiging matikas niya at seryoso tuwing umaga. Dito, mas naging matindi lamang ang agam-agam ni Amanda na ang kamera ba ay nakakonekta kay Mr. Season dahil sa isang sikretong dahilan. Nang subukan naman ni Amanda na pasikretong makinig sa pakikipag-usap nito sa telepono, ay may nadidinig siya na may kinalaman sa mga business deals at ilang financial na problema. Ang ilang araw ay umabot pa ng ilang linggo kung saan ang paghihinala ni Amanda ay mas lalo lamang lumago. Nalaman na niya ang problema sa mga recent dealings ng kanyang amo na si Mr. Season. Dahilan para ma-pressure ito sa marahang pagbagsak sa yaman ng kanilang pamilya. Nagkaroon na din si Amanda ng tsorya na ang kamera marahil ay hindi isang instrumentong paghihinala. Sa halip ay inilagay ito doon bilang pangseguridad lamang. Isang araw, habang si Amanda ay tahimik na naghuhugas ng pinggan, ay nilapitan siya ni Mrs. Season at kinausap. Nagkausap ang mag-amo ng mga sandaling iyon hanggang sa maibahagi na rin ni Amanda ang patungkol sa kamera na kanyang nakita. Sinabi naman ni Mrs. Season na inilagay ang kamera doon para sa kanilang kaligtasan. Matapos silang makatanggap ng pananakot sa mga dating kanegosyo ng kanyang asawa, naging magaan na rin ang pakiramdam ni Amanda nang ito'y may paliwanag sa kanyang mabuti. Ang kamera na dating simbolo ng paghihinala ay naging testamento na sa pagsasamahan ng Season family. Ang pagkagulat niya sa pagkakadiskubre ng hidden camera ay nagpaunawa kay Amanda ng ibang bagay. Nakakalat lamang ito sa paligid sa bawat lugar na tinuturing bilang pribadong sanctuaries. Nakakalat ang mga nakatagong kamera sa estate ng isang pamilya para mabantayan ang bawat tao at nagiging pag-uusap nila na maaaring maging kahina-hinala. Sa sala, sa kusina o kahit sa hardin naman ay walang hindi nababantayan ng kamera. Walang paligid o nisulok man sa kanilang estate ang hindi nila mababantayan o maobserbahan. Nagkaroon na rin ng karapatan si Amanda na suriin ang bawat footage ng kamera araw-araw para na rin maging komportable ito sa kanyang trabaho nang walang iniisip at bilang malaking parte na rin siya ng pamilya. Isang hapon kung saan papalubog na ang araw ay napakinggan ni Amanda ang pakikipag-usap ni Mr. Season sa isang di niya makilalang lalaki sa may terrace. Seryoso ang pag-uusap kung saan binabanggit ni Mr. Season ang pagkasira ng ilan niyang business deals. Waring may pagtitiwalang nasira ng mga oras na iyon at natapos ang pag-uusap ng dalawa sa seryosong pagbabanta ng lalaki.
Magkahalong galit at takot ang siyang nararamdaman ni Mr. Season ng mga oras na iyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Amanda na may mapapansin pa siyang isang bagay. Ito ay ang kakaibang kilos ni Mrs. Season tuwing gabi, kung saan pasimple itong umiiwas sa kamera para puntahan at buksan ang isang nakatagong drawer. Doon, naglabas ito ng mamahaling piraso ng alahas. Marahil ay ito na lamang ang nagiging sagot ng pamilya sa lumalala nilang problema. May dinadala silang malaking problema na hindi nalalaman ng publiko. Sa bawat pagdaan ng araw, ang relasyon ni Amanda sa pamilya ng kanyang amo ay labis na niyang ikinabahala. Marami na naman siyang nabuong tanong sa kanyang isipan na kagaya ng una ay gusto niya sanang ikumpronta sa kanyang amo, o pwede rin namang manahimik na lamang siya at hayaan ng mismong mga pangyayari ang maglahad ng katotohanan. Ang kamera ay humuli sa bawat problema at pagkilos ng pamilya na siyang nirerespeto ni Amanda. Ngayon lamang niya napagtanto ang pagkamisteryo pala ng Season family na hindi niya lubos akalain. Inisip ni Amanda na ito ay kanyang responsibilidad para maprotektahan ang pribadong buhay ng pamilya at manatili sa kanila sa oras ng kanilang pangailangan. Ang bawat kahina-hinalang naobserbahan niya at ilang personal na problema ng pamilya ay hindi na muna binibigyang pansin ni Amanda. Kung minsan tuwing gabi ay naobserbahan ni Amanda ang kanyang among babae na lumilisan ng mansyon, dala ang isang antique necklace o isang vintage brooch na mahigpit niyang hinahawakan. Malamang na ilalabas ang mga magagarang bagay na iyon para maibenta. Ang dating malaking hardin ng estate ng pamilya kung saan dinaraos ang ilan nilang okasyon at picnics ay nilaan na lamang ngayon bilang shelter para sa mga inaabusong mga kababaihan. Ang shelter na medyo nakatago di kalayuan sa malaking lupain ng pamilya ay isang testamento sa pagiging malambot ng puso ni Mrs. Season, kung saan nakakahanap ito ng kapayapaan na makatulong sa mga taong karapat-dapat tulungan. Napapagaan nito ang kanyang loob sa kabila ng magulong pinagdaraanan ng kanilang pamilya sa ngayon. Isang umaga ay nagising na lamang si Amanda sa matinding pagsasagutan ng kanyang mag-asawang amo. Ang mga sekreto ng pamilya na unti-unti nang nasisiwalat ang nagpasimula ng kanilang mainit na pagtatalo. Ang tono pa ni Mrs. Season noon ay malamig at seryoso. Dahil maaari nating ikapahamak ang kababayaan mo. Pag-aakusang wika ni Mrs. Season sa kanyang asawa habang pinipresenta ang mga dokumentong nagpapakita ng mga kahina-hinalang dealings nito. Si Mr. Season naman na palagi lamang mahinahon sa kabila ng naiipit niyang sitwasyon ay agad na nangatwiran. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Malakas nitong pagkakasabi ng may depresyon. Pero mas uminit pa ang usapan ng dalawa nang magbigay ng ultimatum si Mrs. Season. Ganito na lang, itatama mo ang lahat o titiyakin kong malalaman ng lahat ang iyong ginawa. Si Amanda ay tahimik lamang na napapakinggan ang bawat revelasyong kanilang nasasambit. Si Mrs. Season ay nasa tama dahil ang pera ay ginagamit lamang nito sa shelter para makatulong sa mga kababaihang naaabuso at sinasaktan. Gayunpaman, ang kanyang ginagawa ay maikukumpara mo sa isang espada na may dalawang talim. Maaari din kasing mapahamak ang mga kababaihang kanyang tinutulungan dahil sa masamang dealings ng kanyang asawa kung sakali. Ano nga kaya ang kinalaman ni Amanda rito? Siya ngayon ang nagsilbing tagapagtago ngayon ng mga nalalaman niyang sitwasyon ng pamilya na maaari nilang ikasira kung sakali. Ang kaalamang meron si Amanda sa ngayon ay pwedeng pumrotekta o makasama din sa kanya dahil sa isang pamilya na nirerespeto niya at ginagalang ng labis. Nalilito na si Amanda sa kung ano na ang dapat niyang gawin. Ang misteryosong kinalalagyan ng pamilya ay pwede ring maglagay sa kanya sa alanganin. Nalilito siya na may kinalaman sa kanyang katapatan sa pamilya at pagiging isang tao na nais lamang umakto sa kanyang nalalaman. Sa tahimik na corridors ng gabing yun ay nakagawa si Amanda ng desisyon. Nais niyang malinawan sa mga bagay-bagay na dapat niyang malaman at hindi bumase sa suspetsa lamang. Bukas tengang makikinig si Amanda sa kanyang amo. Kahit pa pwedeng maging mabigat sa isang tao ang malaman ang mabigat na problemang pinagdaraanan ng pamilya, ang nais lamang naman din ni Amanda ay ang makatulong kung sakali man na meron siyang magagawa. Kinaumagahan ay maayos pang nag-aawitan ng mga ibon sa hardin. Maganda ang paligid at maginhawa ang simoy ng hangin.
Pagkalabas ni Amanda ng mansyon, ay namataan nito si Mrs. Season sa kanyang ornate fountain sa tabi ng kanyang mga rosas na tila kakatapos lamang sa pagluha. Agad itong nilapitan ni Amanda para makausap na parang isang ina na rin. "Ma'am." "Oh, ikaw pala Amanda." Dito na rin ay bahagi ni Amanda ang kanyang mga nakita sa footage at ang kanyang walang kasiguraduhang paghihinala sa kung anuman ang maaaring problema. Si Mrs. Season naman, kahit na natigilan sa una, ay agad naman itong naunawaan. "Pwede mo nang gamitin ito laban sa amin, pero naisip mo pa rin na ako ay kausapin." Wika ng matanda, sabay tugon ni Amanda na makakaya pa rin naman nilang mabago ang lahat. Dito na sinadyang harapin ni Mrs. Season kasama si Amanda ang kanyang asawa. Dala ang mga record ng footage na siyang nakakuha sa lahat ng kanyang mga kilos at pasikretong pakikipag-usap sa iba. Wala na ring malabasan pa at may katwiran si Mr. Season sa biglaan nilang pagkumpronta. "Magtiwala kayo, may tatama akong problemang nadala ko dito sa pamilya." Matapos ang marahang pag-uusap, ay nangako si Mr. Season na iiwas na sa mga masamang deals na kanilang ikinapapahamak at agad na itong tatapusin. Inalis na rin ng pamilya ang mga CCTV sa buong paligid ng mansyon para mawala na ang sikreto at pagkakaroon ng agam-agam sa pamilya. Dahilan para mas tumibay pa ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa at pagiging isang pamilya kagaya ng dati. Ang dating mga kamera na nagpakita ng masasamang dealings at ilang kahina-hinalang kilos pamilya ay nawala na. Nagbigay na din ito sa kanilang pag-asa, workshops, counseling session, vocational training programs na tumulong pa para mas mapabuti ang lahat. Ang trabaho ni Amanda bilang isang katulong ay nagbigay daan para maayos ang pamilya sa pagkanais niya na maitama ang bawat nakikita niyang mali. Sa ngayon ng mansyon ay hindi lamang isang tahanan kung maituturing. Ito'y sumimbolo na rin bilang isang sanktuaryo ng pagmamahalan, pagkakaunawaan at pagkakaroon ng ikalawang pagkakataon.